Gastos ko din po hanggang doon sa Liti, sa akin pa rin lahat ng mga pagkain, pag ano sa kanya, yung pagbiyahe sa kanya papuntang cemetery, wala talaga pong umambag sa akin, tumulong sa akin. Ako lahat nagma-manage, pati pag ano, kasi yung mama at papa niya wala, yung mama niya wala nga pakialam, nung paglibing na wala nga doon yung mama niya mismo. Isang mapagpalang araw mga kalingap, mga kababayan, ano, at welcome back sa ating munting channel, ano. At ayun nga, meron tayong kukumustahin muli yung isa sa ating bagong vlog, ano, na sila Nanay Maricar, kung niyo po itong natatandaan, ano. Kaya mga kalingap, mga kababayan, tara samahan niyo akong muli sa ating pagbisita sa isang single mom na to, and let's go. Tayo'y magmahal, tayo'y magbahagi. Isa lang akong tricycle driver, pangarap ko'y pag-asa'y maihatid. Kahit ako'y kapos sa buhay, may puso pa ring handang umalalay. Sa bawat tahanang aking marating, may luhat ngiting aking kapiling. Kabundukan man o kapatagan, bitbit ko'y pag-asa sa bawat tahanan. Hindi kayang mana ng sukatan, kundi pusong marunong magbigay. Kapag tayo'y nagtutulungan, mas gaganda ang ating bayan. Kalingap Tatay Papsi, liwanag ng pag-asa sa gabi. Sa bawat batang gustong mag-aral, hindi niya hahayaang mapigilan. Kalingap Tatay Papsi, kasama ang mga sponsor sa paglingap. Magtulungan tayong lahat, pagmamahal ang ating lakas. Sa mga senior na nangangailangan, single mom at Anong nangyari dito na yung daan ninyo, ate? Anong nangyari dito ng daan ninyo, ate? Ito sila, oh. Hello? Ano pangalan ni kuya? Caleb. Caleb. Po. Caleb. Ayun, kumakain sila, oh. Sige lang. May sitwasyon nila dito, mga kalingap, mga kababayan, kung makikita natin, ano? Bakit sarado dito, ate? Ano po kasi sira na yung pintuan. Sira po, sa pababa na siya. Ayun, tulog ang isa. Ngayon po yung ano po, Asan? Yung dalaga mo. nagsindi po ako ng kandila. Bakit? 3rd year anniversary po niya, death po, anniversary. Anniversary po, 3rd year anniversary niya. Death anniversary. Date anniversary Apo, ng iyong... ngayon, Agosto po. Kay Jomar po. Ng iyong husband. Apa. Ganon. So, kumusta si ate? Ano pangalan ulit ni ate? Monique po. Monique. Ayun, kumakain kayo. Kain Anong po oras na tayo. ba? Alas... Anong oras ba ngayon? Po, Anong oras ba ngayon? alas 3 po ata. Alas 3 ng hapon. Apo, magpo-4. Medyo hindi magandang panahon, mga kalingap, mga kababayan, dito sa Dangkalan sa ngayon, no? May bagyo po ata. Oo, may bagyo. Ito ang ulam ninyo. Yan ang ulam ninyo? Apo. Bak ano to, merindalan or ano, tanghalian? Tanghalian po. Tanghalian. Ay, grabe. Dalang merindala na po. Dalang merindalan, dala ang tanghalian. So Apo. sama-sama na. Paano yung hapunan? Mamaya naman po. Mamaya Mamayang naman. gabi. So ano ang ulam ninyo mamayang gabi? Hindi ko pa po alam, maghahanap pa po. Nung nakarang gabi po, nagkudkod po sila sa dagat. Ano yung kudkod? Yung galing po dyan sa dagat, kinukuha.
Ano yun? Mga shells. Opo, yung galing sa dagat. Yung parang tahong po, pero iba po siya. Kudkod po yung ano nila. Ang tawag. Opo. Kudkud ang tawag sa kanilang paghuhuli. Opo. Ganon. Okay. So, sino ang nanguhuli niya natin? Yung mga bata po, sila po libangan. Sila. Si Caleb po, tapos si Haiko, marunong naman na po. Ganon. Opo. So, ate ano pangalan nito? Monique. Ate Monique. Upo ka muna dito ate kasi magkukwentuhan tayo muli. So, dito muna tayo kay Ate Maricar. Po. So, muli Ate Maricar, kumusta kayo dito? Okay lang naman po. Okay lang. Kumusta ang sitwasyon ninyo? Parehas lang po sa dati. Parehas lang sa dati. Opo. May Bakit? lagnat po kaya ako ngayon, kaya masama po pakiramdam ko. Kaya pala medyo malamlam ang iyong mga mata. Nako. Wala ka bang iniinom na gamot ate? Wala pa po. Bakit? Wala, hindi pa po nakakalabas, umuulan po kasi. Umuulan, oo. So si Bibi ay buti ito ay sariling kumbaga breastfeeding. Opo, breastfeeding po siya. Okay. Kaya walang problema po sa gatas. Walang problema sa gatas, pero ang problema ay ang pagkain Opo, mo. ang pagkain po. Kailangan mga masusustansya. Sana Diba? po. Muli, Ate Maricar, nandito ako binalikan ko kayo Opo. para makamusta ang inyong sitwasyon, Opo. lalo sa inyong pamumuhay. Pero bago yan, medyo magulo kasi ang unang kwento sa sitwasyon mo. Opo. Pwede ba maulit, ate, na detalyado ang kwento mo about Hindi naman. sa pagkakakilala ninyo ng iyong asawa? Opo. Yung gusto ko po ate, yung detalyado, magmula nung kayo ay nagkakilala ng iyong asawa at nagsama kayo ng iyong asawa at lalong-lalo na nung namatay ang iyong asawa at lalong-lalo na nung nakabalik kayo ng kung saan ang iyong asawa o kung taga saan kayo Opo. at lalong-lalo na kung paano kayo napunta ng Sorsogon. Let's go. Ano po, si Jomar po, classmate po kami niyan hanggang grade 6, elementary po, doon sa Hilongos, Leyte. Tapos, pagkatapos po ng grade 6 namin, nagkahiwa-hiwalay na po kami mag-classmate. Wala na pong balita kasi ako po, nag-working po ako nung high school doon po sa Hilongos mismo sa, pinapaaral po ako ng teacher ko. Tapos, nung pagkatapos po ng 4th year, nag-working po ulit ako, napunta po ako ng Cebu, doon po ako nag-college, pero hindi rin po natapos. Kasi gusto ko pong makatulong sa nagpalaki sa akin ng lola ko at lolo. Tapos pumunta po ako ng Maynila, nagtrabaho bilang kasambahay dati. Tapos yun, nagpapadala po ako kay lolo at lola. Yung nagkita po kami doon sa tito ko, pag day off ko, nagkita kami ni Jomar doon sa Bignay, Valenzuela. Kasi doon po sila nakatira. Yung tito ko po, tapos yung tita niya ni Jomar, mag-asawa. Kaya doon din po kami nagkita, parang itinadhana po talaga. Tapos yun, nagpagkausap-usap na yun, naging mag-asawa kami. Nagsama po kami dyan sa may Kawayan, Bulacan, kung saan po siya nagtatrabaho na pabrika sa paggawaan po ng pako. For 8 years po nag-live-in po kami doon hanggang sa lumipat po siya sa ibang pabrika. Paglipat po, yun na po yung naging disgrasya po sa kanya, yung kinamatay niya po. Tapos yung bangkay niya po nung inuwi ko po doon sa Leyte, doon ko po pinalibing. Bago po noon, doon po siya binurol pala sa kapatid niya sa Bignay. May kapatid po siya doon sa Bignay, Valenzuela City. Doon po binurol siya halos 1 buwan. Yung gastos po doon po ako po lahat. Yung sa binayad po sa akin sa pabrika, halos mag-1 buwan po. Tapos yun, sa akin lahat, wala man lang, may tumulong po konti pero hindi po sapat talaga. As in yung mga pagkain, lahat ng nakalatag doon. Mga siguro 3 weeks po, kaya inuwi ko na siya doon kasi yung budget ko po alanganin na. Saan mo siya inuwi? Doon sa Leyte po. Okay. Tapos nung umuwi na kami sa Leyte, nalibing na siya. Ilang gastos ko din po hanggang doon sa Leyte, sa akin pa rin lahat ng mga pagkain. Sa kanya, yung pagbiyahe sa kanya papuntang cemetery, wala talaga pong umambag sa akin, tumulong sa akin. Ako lahat nagmamanage, pati kasi yung mama at papa niya wala, yung mama niya wala nga pakialam, nung paglibing na wala nga doon yung mama niya mismo. Yung papa niya lang, naawa nga din ako sa papa niya kaya wala din sigurong pera, kaya okay man lang din kay meron naman ako.
Tapos yung mga kapatid niya tumulong din sa yung paggalaw-galaw doon. Tapos nung pagkalibing niya po, nagdesisyon po kaming pumunta na rin dito sa Bicol, sumama sa atin niya kasi doon po sa Leyte wala na kaming bahay, bininta na ng tito ko, anak ni Lola. Wala nang, maski may mga kamag-anak nga, hindi mo naman din maasahan na tutulong sa'yo kasi may sariling pamilya na din, nakakahiya din, baka mamaya o ano-ano pang narinig ko ng hindi, mahirap din po sila, mahirap. Kaya sumama po kami dito sa atin niya sa Bicol, diyan po nag-aral saglit yung mga anak ko. Akala ko po okay man. Una, ang usapan namin diyan mag-aral yung mga bata. May pera pa ako noon, konti na tira sa mga panggastos ko. Okay ate, putulin muna natin yung pera. Apo, Kasi nabanggit mo ang pera. apo. Doon kasi sa unang vlog sa'yo, no, ay may nabanggit ka na 300,000 ang iyong hawak. Opo. Saan po nanggaling yun? Bayad po ng kumpanya sa akin, yung sa pagka-aksidente niya po doon mismo sa pabrika. Binigyan po ako ng ganong halaga. Kaya yun po ang ko. Yun ang pera mo. Okay. Opo. Ngayon, ano yung pagbayad sa'yo? Nakaburol pa ba yung asawa mo o Opo. nakalibing na? Nakaburol pa po siya. Nakaburol pa. Opo. So, ibig sabihin, nung nakaburol pa ang iyong asawa, ay nakahawa ka ng 300,000 na galing sa kumpanya. Tama? Opo, opo. So, ibig sabihin, nung inuwi mo ng Leyte ang iyong asawa, ang ginastos doon ay yung Pera ibinayad galing- na. Opo, opo, Okay. opo. Na 300,000 doon sa Opo. kanyang pagka-aksidente. Opo, yun Tama? na po yun. Okay. So, balik tayo dito sa napunta ka na ng Bicol at Opo. yun nga, Sa oras. may pera ka. Okay, sige, go. Nasa Oras Castilla na po kami noon sa atin niya na nakapangasawa ng taga Bicol din. Akala ko lang po una okay, andun po din yung mga kapatid niya sumama. Ako Mm-mm. din lahat ng gastos, pati pagkain, mga sigarilyo nila, alak, lahat. Hindi nga sila nagtrabaho, imbis na tumulong sana sa mga bata pamangkin nila kasi nga siyempre nag-aaral po para naman may pangtustos din sana kahit paano, kahit magkano lang naman, di na po ako nanghihingi ng malaki. Wala man po sa akin, nakadepende lahat, pati pagkain, ulam. O, siyempre, 12 po kami sa isang bahay nakatira noon. Akin po lahat, pati pag sa bahay, paglilinis, gano'n. Wala naman pong problema sana. Siyempre, nakikisama po kami kaya nakikitira lang. Tapos, ang gusto ko po sana, magbukod kami. Ngayon, nagpagawa po kami ng kubo-kubo doon sa baba nila ng ate niya. Nagpaalam po kami doon sa kapatid nung asawa ni ate, pumayag naman. Nagbigay ako ng 5,000 pang patayo kasi sabi daw libre man daw yung kahoy po, tapos yung kawayan. Tapos ang sabi yun man ang pagkakala ko, kaya nung natayo na po, ang anahaw na lang daw po yung binili nila. Nung nalaman ko lang po, palang hiningi lang pala nila yon. Hindi ko alam kung saan nila ginamit yung 5,000 na hiningi nila sa akin, yung binigay ko para pang pagawa doon sa bahay. Hindi man yun natapos hanggang sa nag-away-away na kami kasi nga wala nang, naubos na yung budget nung binigay sa akin ng kumpanya doon sa pagkain namin. Kung ano-ano nang narinig ko sa kanila, so ilalaki daw, napunta daw sa lalaki. So yung lalaki na sila man mismo ang kumakain, nakikinabang, tapos pag wala ng pera ako pa hahanapan. Hindi nga sila nagtrabaho, sa akin nakadepende lahat, ako pa ang masama. Yes, pinahiya pa ako sa Facebook kung ano-ano pinagsasabi nila. Sabi ko, umalis na lang tayo dito. Tapos pinalayas nga din kami ng atin niya nga kasi nag-away na kami noon kasi hinanapan ako ng pera. Sabi nga ng mga kapitbahay, bakit anuhin mo pa yung maghanap pa kayo, ikinain nyo na. Hindi na kayo naawa sa pamilya ng mga bata na pamangkin nyo. Imbis na kayo malalakas pa ang mga buto nyo, magbanat kayo ng buto, magtrabaho kayo, makatulong sa kanila. Kayo pamantuloy ang yung nakadepende, yung ganon. Kaya wala, sabi ko umalis kami December, yung Pasko talaga, dyan kami sa kalsada tumira ng December 24 hanggang maabutan na kami ng hapon. Ang gamit namin mga bag lang, mga sako, ganyan gilagyan namin. Kay wala. Tapos yung kubo doon na naiwanan namin, yung balita-balita ko, gagawin daw nilang kantin yun, may harap po kasi yun ang school. Gagawin daw nila yung karinderya o anong tindahan ba yun para daw Sabi ko, yun naman pala, may plano pala silang kaya gusto nilang magtayo kami doon din. Doon sila nagturo para gagawin nilang tindahan pala, hindi pala para sa amin talaga.
Nandun pa po nga yung gamit namin sa oras na iwan pa yung iba. Mga damit isang ano pa yung Durabox sa washing. Wala na, ginamit. Hindi ko alam kung ginamit ba nila. Tapos nung napunta na po kami dito sa Lunsol, ito na po ngayon yung nakailang lipat na po kami. Ngayon, ito na po yung tinitirhan namin ngayon. So, masalimuot ang pinagdaanan mo Opo. sa sitwasyon na nawala ang iyong husband. Opo. Grabe, no? Nung ano nga po ako, nagsisika po talaga ako na yung para makasurvive po kami kahit papaano. May nagbibigay po sa amin na nagpapadala po sa amin sa Ate Marilo Ramos po. Yun po talagang tumutulong sa amin sa Tugigaraw. Yung kakilala po ng tito ko na pastor po sa Cagayan. Mayaman man po sila pero mabait po, yun ang tumulong sa amin para makapabili ng bigas, mga kung ano-ano. Minsan nung nakaraan pinag-grocery nila kami doon sa Usave. Binigyan nila kami, kaya laking pasalamat ko rin kay Ate Marilo Ramos kasi tumutulong po talaga sila sa amin, sila mag-asawa po. Mabait po sila sa amin. So, itong tumutulong sa inyo na taga Tugigaraw, kaano-ano mo po, ate? Ano po, medyo malayo na po sa wala na pong kaugnayan po. Oh, so papaano nalaman na ang sitwasyon ninyo ay ganito? Anong dahilan at anong Galing paraan? po kami doon nung nagbakasyon po kami doon nung namatay yung bago po noon ang nangyari yon. Doon po kami galing, doon po kami nakitira sa kanila. Sa Tugigaraw? Opo. Kasi Oh. nandun po yung tito ko, kapatid ng mama ko. Kasi wala nga po kaming matirhan na. Kaya parang kung saan-saan na lang po kami ba, kung kung saan kami makatirang yun na lang. So, nasa Tugigaraw sila sa ngayon? Opo, Cagayan po. Sa Cagayan. Hindi ba sila nakakapag-isip na, kumbaga, iuwi na lang kayo doon sa... Gusto po, pumunta po dito nung nakaraan, nag-ban po sila. Pinuntahan Opo, kayo dito? pinuntahan kami. Kaso nga po, ang problema ko po kasi ang pag-aaral ng mga bata dito na po naka-enroll, tapos hindi ko po dala yung card. Mhm. Gusto po namin sumama kaso nahiya na rin po ako kasi nga makukulit pa po yung mga bata. Mhm. Parang siyempre iba po yung nila, may kaya, may sila. Gusto nilang pag-aralin yung mga anak ko. Yung ganon, kaso nga nahirapan po ako sa paglipat-lipat po kasi nag-aaral na sila. Kasi nakailang lipat na po yung mga anak ko, galing sa Bulacan, pumunta ng Oras, tapos pupunta naman dito. Sinabihan na po ako ng principal noon na bawal na, siging lipat. Kasi Tama, nakailang tama. lipat na po kami. Pero ikaw, as in taga saan talaga? Na lugar? Tagalite po. Tagalite. Opo. Doon So, pa ako lumaki. so itong sinasabi mo na taga Tugigaraw or ano bang lugar yan? Cagayan po. Cagayan. Sa Cagayan Bali po. Ay hindi mo naman kamo or ano ba may dugo pa ba na kamag-anak Wala. niyo? Wala na talaga. So Naawa lang po talaga sa amin sa sitwasyon naawa namin. sa inyo. Hindi mo ba natanong kung sa pagtulong nila ay ano yung pwede mong ipalit or ano yung pwede mong tulong din na may ambag sa kanila? Wala ka bang man po. Wala naitatanong? man po silang hinihingi na kapalit po. Gusto lang po talaga nilang tumulong. Tumulong. Opo. So, Sabi ko po, malalaki na po yung mga bata sakali, pag kaya na po namin sa sarili namin pa, tutulong, ibabalik ko po yung tulong nila sa amin sa pag na yung mga bata. Pag kaya na po namin, pag may extra po, papadalhan ko po sila ganun para makabawas-bawas po sa utang namin. buti hanggang sa ngayon natin tumutulong sila sa inyo. Minsan po, nung nakaraang man po, pinadalhan po kami. Tapos yung ngayon po, wala pa man kasi may po, sabi ko, okay pa naman po, may bigas pa naman po kami. Kasi ayoko po siging manghingi lang po ako minsan pag walang-wala talaga sa pambili pang project ng mga bata, ganun po, 500. Minsan 1,000 nagpapadala po sila ganun. Okay. So, tika lang ate ha, may kukunin lang ako saglit at meron pa tayong pagkukwentuhan na. Opo. Wait lang ha. May music talaga. Bahala na mga kalingap, mga kababayan ito yung daan nila Ikaw, kain ka na, Chico. Nagtataka lang ako ate kasi nilipat mo yung pinto dito kaysa doon. Mas mahirapan kayo doon, di ba? Mababa po kasi, kasi sira na po ito. Hindi kang tinukot na yun, sira po ito. Ginanuhan ko na lang, ito na lang po yung lagas niya. Pag minsan Isang tulak na lang yan po, nakatali lang kasi. ganon. Ano?
So pag ano, titingnan ko kung pwede kong kumpunihin yan, ano. Pupunta kami dito Hindi ta. man po to sarili. Ha? Hindi po sarili. Sabi ko nga anak, kung may budget ako, kung ibabili na lang sa akin sana ng may-ari para di na kami layas-layas kung saan-saan, kung saan-saan kami titira. Sana kung ibinta sa akin ng may-ari, kinakausap ko si Ate Shirley sana. Kakausapin niya pa daw, yung kung papayag kasi nung nakaraan pumayag na po, kaso parang binawi na naman. So may nabanggit na ba kung magkano? 8K daw po. O kung ano, kausapin mo muli dahil pag ano, bayaran natin. Kung meron tayo. Hindi naman ako nangangako Opo. kung pumayag na bayaran nyo na lang yung materialis dito. Opo. Pero ang tanong, ang lupa ba ay kanino? Kay Ate Shirley. Kay Ate Shirley. So kakausapin ko na lang pag sakasakali Opo. para naman din sa inyo yan. Ano? Opo, opo. So kausapin mo muli si Ate Shirley na ano to yung tiyahin ni Pinyel, ano? Opo, insan po ni Oo, okay. Kausapin mong muli at bayaran kung sakasakali yung bahay na to, no? Kasi mga kalingap, mga kababayan, ano, ay kunting kumpuni na lang dito, no? Kasi okay naman dito. Kukumpunihin na lang to, oo. O mga pinto ay ayos-ayusin na lang to. Pero ang importante kasi dito ay okay pa ang bubong. Ayan, may konti na lang. So, ayos-ayusin na lang. Po yan. Pero okay naman na kayo dito. Opo. Kung sakasakali. Opo, okay na po ito. Okay sa maglipat-lipat pa po. O sige, balik ka doon sa upuan at magkwentuhan tayo muli. So, ito may bigas kayo dyan, konti ha. Pasensya na kayo at yan muna yung ating naibibigay sa inyo ha. Po, God bless po. Ganun na lang Ate Maricar, ano. Sabi ko nga, di naman ako nangangako lagi, no. Pero Palain pa po kayo. sisikapin natin, magdasal tayo na ayun nga. Pero bago yan, no, kausapin mo muna yung si Ate Shirley Opo. or kung sino pa man yung may-ari ng bahay na to na kung ibibenta na lang. Opo. Kasi Sana, materialis ano, ang babayaran dito, no. Opo. Kung ang pabayaran na lang yung materialis, so kakausapin ko rin si Ate Shirley na pansamantala dito muna kayo, ha. Opo. Salamat po. Muli may tanong ako sa iyo ulit, no. Opo. Sa ngayon na ganito ang sitwasyon ninyo dito sa Donsol, ano ang iniisip mo na pwede mong gawin na habang nandito ka na ganito yung sitwasyon ninyo? Kung ano po, kung bigyan po ng chance sana, kung yung may mapagkakitaan po sana, ganon. Hindi ko po alam kung anong pwede po dito sa lugar na to kasi parang nag-ano pa po kami, nag-a-adjust pa po ng kung anong gagawin. Hindi ko pa po gamay masyado. Kung sa dagat po, wala nang po akong alam. Hindi ko, kung bangka, di ko alam po. Basta kung magtitinda po kasi malayo po sa mga tao dito. Pero ilang years ka na kamo dito sa Donsol? Ano po, mag 3 years po. Mag 3 years ka na. po. Sa loob ng 3 years mo dito sa Donsol, ano ang mga na-try mo na pwedeng pagkakitaan or pinagkakitaan mo dito? Yung ano po kami, nagbibinta po kami ng isda. Isda? Yung, opo, nag-angkat po kami, tapos pinapatungan na lang po yon. Tapos tinitinda po sa pumupunta po kami ng Daraga, bumabiyahe po kami, binabiyahe po namin sa jeep. Sino ang kasama mo niyan? Mami Susan po. Mayroon kang Pagkilala kasama? po, yun po yung tumulong sa akin nung pumunta po kami dito sa Donsol po. Yun po ang naawa sa amin din. Okay. So ganito na lang, Mamamahan po. sa ngayon wala akong ganyang siguro magdasal muli tayo Opo. na yun nga mga kalingap, mga kababayan, isang single mom, mayroong 4 na anak, tama, na walang sariling tirahan, walang pinagkakakitaan. Sana po ay mabigyan natin ng konting pansin, konting puhunan. Subukan po natin si Ate Maricar kung kaya niya, sa maliit na halaga, kung kaya niyang palaguin yung kung magkano ang ibibigay natin sa kanya, mga kalingap, mga kababayan, So, Ate Maricar, kung sakasakali man, sa maliit na halaga, kung sakasakali, o kahit ako magkaroon ako, o magdasal na magkaroon din ako para kung ako na lang mismo magpo-provide para sa iyo. Pero di ko alam kasi nga ay wala naman akong totally sinasahod sa aking channel, sa aking mga ginagawa dito, Pero ganun pa man, dasal pa rin tayo, ha? So, asa na si yung anak mo Nick. na
Si, Tara, Nick. anong pangalan nun? Monique po. Si Monique. Halika nga ate Monique, Nick. dito. Saglit. Tara, akin. Ayan. Kumusta ang iyong pag-aaral sa ngayon? Okay lang naman. Okay lang naman. Nahihirapan ka ba or hindi? Nahirapan din. Sa anong dahilan at nahihirapan ka? Ah, wala na po kasi akong masyadong nagagawang project ko. Bakit? Wala pong pera. Walang pera. So, pag wala kang pasok, tulad ngayon, walang pasok, ano ang nagagawa mong tulong kay mama mo? Ano po, di naman po kasi ako tumutulong lang po ako pag nagpapalaba yung kapitbahay namin. Pag nagkikipaglabadahan si mama mo, doon ka nakakatulong. So, Ate Maricar, ano? Sa ngayon ay ako muna ay magpapaalam, ano? Apo. Ganun lang. sa bigas. So welcome. So, Pagpalain ko po kayo ni Lord. okay, thank you. So ganun lang, no? Muli, lagi kayo mag-iingat at magdasal tayo. Apo. Tulungan niyo akong magdasal sa sitwasyon ninyo na sana ay pumayag yung nagmamayari ng bahay na to na ipagbili na lang yung bahay na to, no? Para kahit na mga ilang years kayo dito, mga 2 years, 3 years, siguro naman sa pagsusumikap mo sa kasakali, kaya nyo nang makaahon kahit paano sa hirap, ha? Basta, lagi mag-iingat at tuloy lang sa buhay. Thank you po. Welcome, welcome. So, maraming salamat at Salamat ingat din kayo po. parati dito, no? Ingat din po. Thank you po. So, yun po, no, nabalikan natin si Maricar at yung kanyang anak, no, na ayun nga sa aming pagkukwentuhan ay talagang kaawa-awa po ang sitwasyon ng mag-iina na to, no? Walang sariling bahay, walang pinagkakitaan. Pasalamat na lang at kahit paano ay may tumutulong sa kanila. Pero hindi natin alam kung may hangganan or walang hangganan ang pagtulong na to sa kanila. Kasi nga nabanggit niyan, hindi naman nila kaano-ano, no? Kaya mga kalingap, mga kababayan, sa mga nagiging kaagapay, katuwang ko sa paglingap dito sa Donsol, ano? Maraming salamat po, Ma'am Gina, Ate Diorlan, Miss Carol Baya, Miss Anig, Miss Balin, Walter, at siyempre, Ma'am Bertus Woman, at Inday PB, Ma'am Ginny Stordiban, at sa lahat, ano? Maraming salamat po sa inyo, suporta ninyo. At siyempre sa Kalingap Edo Maratonis, maraming salamat po sa inyong panunod sa ating mga upload videos, no? Kaya muli, sa aking premiere, maraming salamat and God bless sa lahat. Lagi po tayo mag-iingat and bye-bye.